Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D, Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring dahilan ng alitan ni Boruto at ni Kawaki at dahilan ng maaaring pagkawasak ng Konoha. So kung matatandaan, ipinakita nga sa atin sa episode 1 ang future footage kung saan ay ipinakita dito ang paglalaban nga ng adult Boruto at ng adult Kawaki. Mapapansin rin dito ang pagkawasak ng Konoha. Kung saan nga ay walang ibang makikitang tao dito kundi si Kawaki lamang na mayroong kulay pulang Karma Seal at si Boruto na mayroong blue na Karma Seal at activated na Jogan. Kung ikukumpara ang mga pangyayaring ito ngayon or ang current event ngayon sa Boruto, parang napakalayong itong si Kawaki at Boruto ay maglaban dahil pansin nyo naman na siguro guys ang closeness ng dalawang ito. Kung saan nga ay parang tunay na ngang magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. So paano ang isang Kawaki ay naging ganito? Dagdag pa nga rito guys, mapapansin or kung matatandaan sa future footage ay sinabi ni Kawaki kay Boruto, "I'll send you where I sent the 7th Hokage." Ibig sabihin nito, maaaring dinala ni Kawaki si Naruto sa kung saan man. So dahil dyan, paano ang isang Kawaki ay nagawa rin ang bagay na ito kay Naruto? Kasi alam naman natin na malapit nga itong si Kawaki sa pamilya ni Naruto, lalong lalo na kay Naruto na siyang nagligtas sa kanya mula sa kamay ni Jigen. Si Jigen na nagpahirap sa kanya. I mean ang relationship ni Kawaki at Naruto ay parang tunay na mag-ama. Napakalaki ng respeto at pagmamahal ni Kawaki kay Naruto at maging sa pamilya ni Naruto na siyang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal na hindi niya naramdaman kay Jigen at maging sa kanyang tunay na ama. So parang kahit saan natin tignan guys ay parang walang magiging dahilan upang gawin ni Kawaki ang ganitong bagay sa Konoha at maging sa Shinobi World at lalong lalo na nga sa pamilya ni Naruto. So this is maybe the theory guys kung bakit nga nagawa ito ni Kawaki. Kung saan, ayon nga dito sa theory guys ay currently ay nagsasuffer o dumaranas ngayon si Boruto ng nightmare. O sabihin na natin na isang napakabigat na pagsubok kung saan siya ngayon ay mayroong karma ni Momoshiki na anytime, anywhere ay maaaring ang makuha ang kanyang katawan at maging malaking banta ito sa Konoha at maging sa buong Shinobi World. So kung matatandaan nga guys ay may promise itong si Kawaki kay Boruto kung saan nga ay tutulungan o hahanapin nilang dalawa ang paraan upang nga itong Karma Seal ni Boruto ay mawala upang mapigilan ang dalang banta ni Momoshiki na nasa loob ng katawan ni Boruto. Dahil kung matatandaan nga guys, ang isa nga sa nagustuhan ni Kawaki kay Naruto ay ang nais ni Naruto sa lahat at ito ay ang lahat dapat ay maging pantay-pantay at iwasan na maging tools ang mga tao. I mean ayaw ni Naruto na ginagamit ang mga tao as a weapon or as a tool sa pakikipaglaban. Kaya nga sinikap niya na iwasan na ang labanan sa pagitan ng mga village sa Narutoverse. At sa ngayon, ito na nga ang naging mindset ni Kawaki dahil na rin sa mga napagdaanan niya, lalong-lalo na yung nagamit siya as a tool sa pamamagitan ng paglalagay ng karma sa kanya. So basically, ang pinaka-point of view o ang pinakahangarin ngayon ni Kawaki ay dalawang bagay. Ang matanggal ang karma ni Boruto at ang pangalawa ay ang maiwasan na ang lahat ng tao ay magamit as a weapon. Ngunit at some point habang nga siya ay namumuhay ng tahimik, na-realize pa rin na ang mga tao na nabubuhay sa Shinobi era at maging ang mga Shinobi mindset ay still tinitreat pa rin ang iba as a tools o as a weapon. So maaari na nga dito na nga niya inumpisahan ang pagbabago ng Shinobi Way kung saan nga ay nagdesisyon siya na i-end na ang Shinobi era at mag-start ng panibago kung saan ay makikita na ang mga tao ay mayroong pagmamahalan at mayroong pagkakapantay-pantay katulad ng point of view ni Naruto. Kaya naman nakapag-decide siya na upang mabago ito ay kailangan nga niyang i-end ang Shinobi era
Ngunit si Boruto ay hindi nga sumang-ayon dito syempre. Kokonek ito guys doon sa sinabi ni Boruto sa future footage kung saan sabi nga niya kay Kawaki na ito lang ba ang natatanging paraan? At dito nga sumagot naman si Kawaki na oo, tama ka. Ang panahon ng mga ninja ay tapos na. So dito ay parang there's a main problem na sinusolve nila at ang way nga lang or ang magiging tanging paraan lamang na naiisip nga ni Kawaki ay ang tapusin ang Shinobi era. Ngunit, katulad nga ng sinabi ko ay hindi nga nag-agree dito si Boruto. Note guys ha, tapos na dito yung arc ni Code at tinanggap nga ni Kawaki ang karma na binigay sa kanya or ibibigay sa kanya ni Amado. Pero dahil sa ito ay modified, maaring hindi ito mapoposes ang katawan ni Kawaki. Tinanggap niya ang karma upang nga maprotektahan niya si Naruto at iniisip niya yung sinabi ni Ishiki sa kanya na wala siyang kwenta kung wala ang karma seal. So, go back to the theory guys. Dahil nga sa hindi nag-agree itong si Boruto sa plano ni Kawaki, dito na nag-umpisa ang kanilang alitan, which is maybe eventually ay umalis si Boruto ng Konoha kasama si Sasuke upang nga maghanap ng paraan, upang nga matanggal ang karma or maybe upang makontrol si Momoshiki. Nagkaroon ng sama ng loob itong si Kawaki kay Boruto dahil parang naramdaman niya na trinaydor siya ni Boruto dahil ang pangaral sa kanila ni Naruto na magtulungan silang dalawa dahil silang dalawa ay magkapatid. So, ipinagpatuloy nga ni Kawaki ang plano niya na tapusin ang Shinobi era na siyang dahilan ng paggamit ng ibang tao as a tools. Ngunit ang planong ito ni Kawaki ay hinadlangan nga ni Naruto kung saan ay kinausap nga ni Naruto itong si Kawaki upang nga mahadlangan o pigilan si Kawaki sa kanyang plano. Ngunit hindi nga natinag itong si Kawaki sa sinabi or ipinakiusap ni Naruto sa kanya. At maliban pa dyan guys no, maaring ang planong ito ni Kawaki ay maaaring sinulsulan pa nga ni Amado or maaaring tumulong dito si Amado dahil kung matatandaan nga guys mayroong teorya na namatay nga ang anak ni Amado dahil sa gawa ng mga ninja. Kaya naman maaaring eventually ay nagtandem sila ni Kawaki upang tapusin ang Shinobi era. So dahil nga sa hindi napigilan ni Naruto itong si Kawaki, dahil dito ay maaaring may maganap na labanan. Pero dahil sa ayaw ni Kawaki na masaktan si Naruto, dahil na rin sa malaki ang respeto niya rito, ay dinala niya ito sa kung saan, ayon mismo ito sa future footage guys, kung saan nga sinabi ni Kawaki kay Boruto na ipapadala kita sa lugar kung saan ko ipinadala ang ikapitong Hokage. At maaari nga guys na lahat ng pumigil sa kanya ng mga ninja ay dinala din niya sa ibang dimensyon o kung saan man. Dahil kung mapapansin guys ay wasak ang Konoha ngunit walang makikitang mga dead body dito or kahit na mga ninja na namatay sa pakikipaglaban. Maaaring dinala din sila ni Kawaki sa kung saan man upang sila ay hindi masaktan. So nung malapit na matapos ni Kawaki ang kanyang plano ay dumating naman itong si Boruto upang pigilan ang gagawin ni Kawaki na pag-end nga ng Shinobi era. So dito na nga guys naganap ang future footage na ipinakita sa atin. Kung saan ay dumating na itong si Boruto mula sa paglalakbay at mapapansin na kontrolado na nga niya ang karma seal at na-activate na nga niya ang kanyang Jogan. So bukod pa dyan guys no, may additional theory pa nga na si Code nga ang dahilan ng pagkasugat o scar ni Boruto sa mata nito dahil maaaring tinangka ni Code na kunin ang Jogan ni Boruto dahil kung matatandaan ipinakita ni Ishiki kay Code ang Otsutsuki God. Kung saan nga ang Otsutsuki God na ito ay merong napakaraming Jogan na sinasabi ngang magiging evolution ni Code. Pero dahil nga sa si Code ay short-tempered person ay maaaring kinuha o tinangka nga niyang kunin ang Jogan nitong si Boruto. So linawin ko guys ha, ito ay isang teorya lamang, maaaring ito ay maganap or hindi. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!